Community Bayanihan. Sa gitna ng mainit na araw, maririnig sa radyo ang paulit-ulit na balita. Apektado pa rin ng pagbaha ang ilang bayan sa Hilaga. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Isa sa mga bayan na tinamaan ay ang San Roque. Dito nakatira si Mang Tonyo, isang karpintero na kilala sa kanilang lugar hindi dahil sa yaman, kundi sa kanyang kabutihan. Kahit wasak ang kanyang bahay, hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa iba. Hindi lang pala bahay ang pwedeng itayo ng karpintero, biro niya habang inaayos ang sirang bubong ng kapitbahay. Pwede rin palang magtayo ng pag-asa. Habang abala si Mang Tonyo sa pag-aayos, dumating si Aling Rosa na may dalang kaldero ng lugaw. Ito, para sa mga nagtratrabaho, sabi niya. Hindi niya alintana na halos wala na rin siyang bigas sa bahay. Sumunod naman si Nena, isang estudyanteng senior high. Dala ang mga lumang damit na nilabhan pa niya kagabi. Para sa mga bata, mahina niyang sabi, nahihiya pa noong una. Pero nang makita niyang ngitian siya ng mga tao, bigla siyang napangiti rin. Hindi nagtagal, ang maliit na kalsada sa gitna ng barangay ay naging parang maliit na relief center. May mga kaldero, mga banig at mga ngiti. May isa namang lalaki, si Kuya Jomar, na nagdala ng kanyang tricycle para magsilbing libreng sakay sa mga lumikas. Hanggat kaya, hatid sundo tayo. Sigaw niya habang pinapaspas ang tricycle na halos mabutas na sa kalumaan. Dumating din ang mga kabataan, dala ang mga cellphone nila, ngunit hindi para mag-selfie, kundi para i-upload ang mga kwento ng pagtutulungan. Bayanihan San Roque ang ginamit nilang hashtag. Ilang oras lang, nag-trending ito sa social media. Mga tao mula sa iba't ibang lugar ang nagsimulang magpadala ng tulong, pagkain, damit at pera. Ngunit higit sa lahat, dumating ang inspirasyon. Naging simbolo ang San Roque ng tunay na diwa ng bayanihan, ng komunidad na nagkakapit-bisig sa gitna ng unos. Makalipas ang isang linggo, bumalik ang liwanag sa baryo. Hindi lang dahil sa araw, kundi sa mga ngiting bumalik sa mga labi ng mga tao. Habang nakaupo si Mang Tonyo sa tabi ng bahay na muling itinayo ng sama-samang kamay, tinanong siya ng isang mamamahayag na dumayo roon, "Bakit mo pa tinutulungan ng iba gayong ikaw mismo ay naapektuhan?" Ngumiti siya at tumugon, "Kapag pare-pareho tayong naghihirap, pareho rin dapat tayong bumangon. Sa bayanihan, walang mayaman o mahirap, lahat pantay." At sa likod ng kanyang mga salita, maririnig ang sabay-sabay na tawanan at sigawan ng mga bata. Ang baryo na minsang nalunod sa baha, ngayoy umaapaw sa pag-asa. Kinagabihan, nagsindi sila ng ilaw sa gitna ng plaza. May maliit na misa ng pasasalamat at habang kumakanta ang mga bata, sabay-sabay namang pumalakpak ang mga matatanda. Si Nena, na dati mahiyain, ay lumapit sa mikropono. "Noong una, akala ko wala akong maitutulong. Pero ngayon, natutunan ko, kahit maliit na bagay, may halaga kapag galing sa puso." Tumango si Aling Rosa, sabay sabing, "Ang lugaw ko, parang tulong niyo rin. Konti lang, pero kapag pinagsama-sama, nakakabusog ng pag-asa." At sa katahimikan ng gabi, sabay-sabay nilang inawit ang bayan ko. Ang mga boses ay hindi perpekto pero puno ng damdamin. Doon naramdaman ng bawat isa, hindi sila nag-iisa. Muling lumakas ang hangin, ngunit ngayon, hindi na ito hangin ng unos, kundi hangin ng pagkakaisa.